Standard ba o road sync na? Alin sa dalawa ang iyong Kursonada? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the... Nandito po tayo sa Honda Desmark Santa Cruz, Laguna. Ngayon pong May 21, 2025. Ayan, palapag na rin po dito ang bagong Honda PCX 160. Ay, didiskarga lang mga riders ha. Magbababa po sila ng Honda PCX, yung version 1, and then yung version 2. Ito yung standard version ng Honda PCX 160 na model 2025 at saka road sync. Bali, ito pa pala yung isang standard version. And then syempre Honda Click 160, Honda Click 125 at saka Giorno at isang Honda Beat. Located lang po itong Honda Desmark Santa Cruz, Laguna. Dito lang po sa katabi ng public market na Santa Cruz, Laguna. Okay, open po sila mula 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. At Lunes hanggang Sabado po ang kanilang operation. Mga nagtatanong po ha kung alin ba talaga ang okay dito sa dalawa. Madali naman pong sagutin yan eh. Dito lang po kayo bumase. Siyempre sa kanyang presyo. Kung ang budget po natin ay hanggang 132,000 pesos po, para po tayo dito sa standard version ng PCX 160. At kung may budget naman po sa halagang 152,500 pesos, dito naman po tayo sa road sync variant. Meron po silang price difference na nasa 20,500 pesos mga ka-riders. And then sa installment, dito po sa standard, 10,900 po ang down payment. At 12,900 naman po ang down payment dito sa road sync variant. Isang taon, unahin natin dito po sa standard, 13,000 pesos po, monthly installment. Sa dalawang taon po, 7,670. At sa 36 months naman po ay 5,890 pesos. And then dito naman po sa road sync, 14,950 po ang kanyang monthly installment sa isang taon. Sa dalawang taon naman po, 8,805. At sa tatlong taon naman po ay 6,760 monthly. Ito po yung kanilang mga freebies. 200 pesos na monthly rebate kapag up-to-date tayo magbayad. And then LTO na 3 years registration, libre na po yan. TPL insurance, helmet at saka jersey. Dito lang po yan ha, sa Honda Desmark Santa Cruz, Laguna. Malapit lang po sa public market. Sa price difference po nila na 20,000 pesos, check natin na ano-ano nga ba ang kanilang pinagkaiba. Unahin lang po muna natin sa mga kulay na available. Dito po sa Road Sync Edition, meron po siyang Pearl Fadeless White at saka yung Matte Gunpowder Black Metallic. At sa standard version naman po, tatlong kulay po ang available. Meron nga po siyang Vortex Red Metallic, Pearl Fadeless White at saka yung Matte Bullet Silver. So yun nga po, tatlong kulay ang available dito sa standard variant at dalawang kulay lang po sa road sync variant. And then sa kanya naman pong appearance, pareho lang po sila. Sa windshield, wala naman pong nabago sa shape. Bali naka-tinted na black po. And then medyo mababa lang yung kanyang pwesto ng windshield. Hindi makaka-block sa view ng ating rider. And then malaking improvement po ang ginawa sa kanyang headlight. Pansinin nyo yung kanyang turning signals, di ba makitid na siya. At maganda, dumugsong na siya sa DRL. Hindi na siya letter U, kundi victory shape na siya mga riders. At ginawa na rin pong split type ang kanyang headlight. Mas
maangas sana kung ginawa ng projector lamp, di ba? Pero okay na rin po itong LED. And then sa kanya naman pong tail lights, napansin ko lang nga medyo may konti lang naman pagbabago dito sa turning signals. Shape lang po naman, medyo lumiit ng konti. Pero yun pa rin siya mga riders. So, parang nagkaroon na siya ng letter X na layout dito sa kanyang tail light, stop light at saka turning signals. And then ang kasunod po na differences nitong dalawa pagdating po sa kanyang braking system. Dito po sa standard version, CBS po siya or combi brake system ang ginamit. At naka single channel ABS naman po dito sa Road Sync Edition. Pero pareho din po silang naka single disc na meron pong dual piston caliper at telescopic fork na front suspension. Sa mag wheels po niya, kulay bronze po dito sa Road Sync Edition. At sa standard naman po ay naka matte black lang ang kulay niya. Wala na po sila parehong decals sa nilang mag wheels. Pareho din po sa sukat ng kanilang mga gulong dito sa front, 110/70/14. And then IRC tubeless po ang ginamit. And then sa rear tire, 130/70/13 po ang size. Dito po sa standard, naka single disc at single piston caliper sa kanya pong rear brake. Ganun din naman po dito sa Road Sync. Single disc na meron pong single piston caliper. Yung nga lang po, meron pong traction control system. Itong si Road Sync variant. At obviously, pagdating po sa rear suspension, mas na-improve po dito sa Road Sync dahil meron na po siyang sub-tank na kulay gold dito po sa kanyang rear suspension. Non-adjustable nga lang po yung kanyang mahabang suspension. At dito naman po sa standard, wala pa rin po siyang sub-tank. Pero pwede naman tayo magpalit ng may sub-tank, di ba? And then same lang din po sa kanyang stock na muffler. Medyo naka-upright po yung position ng kanyang sporty na muffler. Maganda po yung heat guard niya, malapad na plastic. Pati hanggang dito po sa kanyang tip, plastic din. At may pagka-silver po yung kanyang kulay. At ang maganda rito, mahaba po yung kanyang heat guard. Halos masakop na po yung kanyang elbow. Nakatulong pa po itong radiator cover na plastic para protection ng ating mga binti na hindi tayo mapatikit dito sa kanyang elbow. And then pareho din pong 900 ml ang kanilang engine oil capacity. At ganoon din po sa kanyang gear oil capacity, 120 ml. Isa pa po nila pagkakaiba pagdating dito sa crankcase. Sa Road Sync po, combine po siya ng silver at saka black na crankcase. Then wala po siyang kickstart mga riders ha. At naka-enhance Smart Power Plus na po yung kanyang engine. At dito naman po sa standard variant, ayan, kita nyo pure black po yung kanyang crankcase. Wala rin pong kickstart mga riders. Siyempre, meron pong kill switch sensor yung kanilang mga side stand. At pareho pa rin naman po sa kanyang footboard. Medyo mahaba siya. At maganda, may kadugsog pa po siya extension dito para sa cruising position ng ating pag-rides. Pareho din po sa kanyang footrest dito sa back ride. Naka-chrome siya na malapad na aluminum. Kahit wala po siyang rubber, okay lang. Dahil sa lapad niya, hindi na tayo dudulas dyan. Ang ganda talaga mga riders pag walang decals, diba? Napaka-premium at elegant niya tignan. Lalo na yung kanya pong emblem. Dito po sa standard, silver po yung 3D at naka-emboss na emblem. Yan, PCX 160. At gold naman po dito sa Road Sync Edition. Sa upuan naman po, wala rin naman pinagbago. Yung kanyang shape, the same lang. Malalim po itong tabas ng rider seat. Kahit wala na po siyang stopper dito, na parang pang camelback type na klase, okay na kasi ang lalim niya. Ito na, itong pinaka-foam na may kanto, yan ang ating sandalan na. And then, one tone lang po dito ha, pero magkaiba po ng texture ng kanilang seat cover. Medyo magaspang at makapal po dito sa back rider seat. At dito naman po sa rider seat, madulas siya pero okay na rin, kakapit na rin to sa ating pantalon. And then yung kanya pong tahe, naka single stitch na kulay gray yung kulay. At double stitch naman po dito sa back rider seat. At naka two-tone naman po dito sa Road Sync Edition yung kanya pong seat cover. Ayan, kulay gray po dito sa back rider seat, black naman dito sa rider seat. So ganoon din po ang kanyang size. Siyempre nakahulma yan sa ating hita yung kanyang tabas. Then kulay brown po yung kanyang stitches dito sa gitna. Double stitch din po sa back rider seat. Wala naman po na bago sa kanilang mga grab bar. Ganun pa rin po. Kasama na rito yung kabitan ng ating top box. Tatanggalin lang po itong cover na to. Then kung mag-extend pa kayo ng additional na bracket, ayan, tatanggalin lang po ito. And then sa under seat storage naman po, wala rin pagbabago. 30 liters po ang kanyang under seat storage capacity. Hindi na tayo magsusukat ng helmet mga riders at nakapagsukat tayo kahapon.
Fit po dito ang medium size. Hanggang XL pwede po dyan. At loaded po siya ng kanilang stock na battery, side mirror, basic tools, at saka yung kanyang manual. And then sa ignition system, pareho lang po itong dalawang motorsiklo na to. Gumamit po ng Honda Smart Key System. Dito po sa kanyang knob, makikita naman natin na wala siyang saksakan ng susi, di ba? Ang meron po siya emergency key. So in case na nagka-problema tayo sa kanyang ignition, okay, dito, tatanggalin po natin yung cover na to. Nasa loob po yung kanyang pihitan na gamit yung emergency key nga po. Pareho din po dito sa Road Sync Edition. And then sa kanya naman pong packet, walang nabago. Nandito pa rin po sa left side. Yun nga lang po, pagdating sa charging port, naging Type-C na po yung kanyang charging port. Dati po kasi ay USB ready siya. Ganun din po dito sa standard. Ayan, Type-C ready na siya. Then yung size po ng kanyang packet, ayan, malaki din po. Kasya po dito ang 4 na cellphone. 8.1 liters na fuel tank capacity at 46 kilometers per 1 liter na fuel consumption at 120 kilometers per hour na top speed. Mas naging maporma din po siya dahil sa improvement na ginawa dito sa kanyang handlebar. Kung dati po na naka-naked handlebar, ngayon po nagkaroon na po siya ng pairings. At maganda yung kanyang shape, di ba? Very futuristic din naman. Okay, yun nga na po, ang pagkakaiba lang nila sa kulay. Dito po sa standard version, ginamitan po siya ng medyo brown at black na pairings. And then dito naman po sa Road Sync, pareho po silang black. Medyo matingkad nga lang po itong nasa gitna. And then sa switches and button, pareho lang po sila pagdating sa mga button dito po sa right side. Nandito po sa right yung kanilang stop and start system or yung idling stop, hazard lamp, at saka yung po kanyang electric starter push button. Ganun din po dito sa Road Sync Edition. Nabago lang po pagdating dito sa left na mga button. Nagkaroon na po ng additional na button dito sa Road Sync. Ayan, magkakasama na po yung kanyang high beam, low beam sign at saka passing light. And then yung pong switch ng traction control system. And then ito yung kanya pong navigation or control ng ating TFT display. Dito po yung kulay gray na button. Maliit na siya ngayon, horn, saka turning signals. At dito naman po si standard, wala naman na bago mula dun sa version 1. Ganun pa rin po siya. Nandito sa taas yung kanyang high beam, low beam sign, horn, malaking kulay gray na button, at saka turning signals. Pagdating naman po sa instrument panel, obviously, panalo itong si Road Sync Edition. Kasi naka-TFT display na po siya na meron pong 5-inch na size. At ang maganda po dito, naka-auto brightness po siya. In case na sobrang dilim, liliwanag po siya. At pag halimbawa masyado naman pong maliwanag, kusa na po siyang mag-low. Although wala po siyang built-in na GPS, pwede naman po natin siyang i-connect sa ating cellphone through Bluetooth connectivity. Kaya kung ano man po mga application ang kailangan nyo, makikita na rin po natin dito sa TFT display ng Road Sync. Then mula sa version 1, wala na pong binago dito sa standard version 2 na PCX. Ganun pa rin po yung kanyang instrument panel, LCD screen na naka full digital. At stylish naman yung kanyang panel, di ba? So okay pa rin naman itong gantong panel. Medyo mabigat nga lang po ng 1 kilo itong si Road Sync. Nasa 133 kilos po ang kanyang curb weight at 132 kilos naman po dito sa standard variant. Pareho pong 134mm ang kanilang mga ground clearance at 764mm na seat height. The same lang po sila ng engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, and 157cc displacement, enhanced Smart Power Plus sa engine. With a maximum power of 15.8 horsepower at 8,500 RPM and 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Kaya kung naghahanap po kayo ng murang PCX, pasyal po kayo dito sa Honda Desmark Santa Cruz or pwede nyo pong i-visit yung kanilang Facebook account na Honda Desmark Santa Cruz. Dito lamang po ito sa Redor Street, Santa Cruz, Laguna, katabi lang po ng public market. Sana nakatulong po sa inyo yung ginawa natin comparison. Hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Hi, welcome to Honda Desmark Santa Cruz. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Start your engines with the power of dreams. Beating in your heart. One dream, we ride as one.
ma'am sir. Available na po ang Honda PCX 160 dito sa Honda Smart Santa Cruz. Pastel na.